purong ginto na barya inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At mamamangha ka sa halaga nito. Ito ang may pinakamataas na halaga na kanilang binebenta sa kanilang online store. Makatarungan ba ang halaga nito at kung ikaw ba ay sobra-sobra ang pera ay mag-i-invest ka ba sa ganitong koleksyon? Paki-comment na lang pagkatapos mong mapanood ang buong video. Kaya't atin ang pagkwentuhan ang pinakamahal na barya na mabibili mo sa kasalukuyang panahon. Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Last year, 2024, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagdiwang ng kanilang 75th anniversary. At dahil dito, sila ay naglabas ng mga commemorative coins na dalawang klase. Ang una ay gawa sa purong silver. Ganito ang kanyang itsura. Sa obverse, makikita ang aduana building o tinatawag na intendensya. Ito ay makikita sa Intramuros, Manila. Ito ang nagsilbi ng unang headquarters ng Central Bank of the Philippines. At mababasa ang denominasyon nito na 750 piso. At sa likod nito o sa reverse side ay may marking ng taong 1949, 75th anniversary logo in color at nakasulat celebrating 75 years of central banking in the Philippines. May BSP seal at ang taong 2024. Ito ay may dalawang packaging, nasa acrylic na may halaga na 7,500 pesos. At ang isa naman ay nasa espesyal wooden packaging na may halaga naman ng 8,200 pesos. Ito yung isang klase, gawa sa silver. At kaya ko ipinapakita ito dahil ganito rin ang makikita mo sa pinakamahal na barya na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa kasalukuyan. At wala pa ako neto dahil iniisip ko rin kung worth it ba kung ikaw ay bibili nito. Dahil maraming mga coin collector na nagdadalawang isip kung ang halaga ba nito ay makatarungan. At yan ang ating pagkukwentuhan. Pero bago ko muna marinig ang inyong mga panig, eto na yung pangalawang klase na aking sinasabi. Ang 7,500 piso na gawa sa purong ginto. Ang disenyo ay parehas lamang sa ipinakita ko sa inyo kanina na gawa sa silver. Ang pagkakaiba lamang nito ay ang denominasyon dahil ang silver ay 750 piso. Samantalang ito naman na gawa sa ginto ay 7,500 piso. Ito ay gawa sa 99.9% pure gold. Ang bigat nito ay 1 troy ounce o may katumbas na 31.1 grams na may diameter na 36 millimeter. Alam nyo ba ang halaga nito? 300,000 pesos kung nasa box at kung nasa special wooden packaging naman. Ito ay may halaga ng 310,000 pesos. Ganun siya kamahal mga kabarya. Kaya nga kahit maraming mga coin collector na nag-i-invest sa mga gold coins ay nagdadalawang isip na bumili nito. Ang katunayan nga niyan, ito ay still available sa kanilang online store kahit na ito ay inilabas last week, January 6, 2025 ay meron ka pa ring mabibili. At ito rin ay limited edition. Pero hindi ko pa alam kung ilan ba talaga ang ilalabas ng BSP. Pero sa aking tansya, ito ay kakaunti lamang. Swerte ka na kung umabot ng 1,000 pieces sa sobrang mahal nito. Ngayon mga kabarya, para malaman natin kung makatarungan ba ang halaga nito o mahal, ay compute natin siya sa kanyang melt value. Kung titingnan kasi natin ngayon ang halaga ng ginto sa Pilipinas sa kasalukuyan, take note mga kabarya, ang halaga ng ginto ay gumagalaw kada segundo. So ito ang latest habang ginagawa ko ang video na to. Ang halaga ng purong ginto o ang sinasabing 99.9% o 24 karat gold kada 1 gramo o gram ay 5,027.69 pesos. At kung ang inilabas ng BSP na purong ginto ay may timbang na 31.1 grams, kapag inimultiply natin ito sa 5,027.69 pesos, ang lalabas ay 156,361 pesos. Imagine niyo na lang mga kabarya na halos lampas lang ng kalahati ang kanyang melt value sa presyo nito. Kaya kung ikaw ay mag-i-invest ng ganito ay matagal ang return of investment. Pero in fairness, ang value ng ginto ay tuloy-tuloy ang pagtaas.
Kaya't darating din ang tamang panahon na ito ay mababawi mo at papantay sa kanyang melt value. Lalo na kung ito ay iyong ipamamana sa iyong mga anak. At abutin sa iyo ang koleksyon nito ng mahigit isang dekada, siguradong mababawi mo ang iyong investment sa tamang panahon. Pero dahil nga sa sobrang mahal nito at matagal pa bago mo mabawi ang iyong ininvest, ay maraming mga coin collector na nag-aalangan bumili nito. Kaya nga ito ay still available. At ang mga nakabili lamang ay yung mga big time collector na ang passion talaga ay hindi mag-invest kung hindi magkaroon ng lahat ng barya na may historical event lalo na sa ating bansang Pilipinas. Ikaw kabarya, kung meron kang sobrang pera, mag-i-invest ka ba sa ganito kamahal na barya? Paki-comment na lang. And don't forget to like and subscribe. At dyan ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.